Ka-Express, paano kung ang susunod na malaking pagkakataon ni Kai Sotto ay ang koponan ni Kawhi Leonard? Habang patuloy ang paghahanda ng iba't ibang NBA teams para sa Summer League at Training Camp, maraming fans ang nagtatanong kung maaari bang maging magandang destinasyon ng 7-3 Pinoy Center ang Los Angeles Clippers. Well, hindi lihim na sa modern NBA, napakahalaga ng pagkakaroon ng sapat na lalim sa frontcourt. Sa isang mahabang 82-game regular season, mahalagang pagkakaroon ng mga big men na kayang magbigay ng rim protection, rebounding at energy mula sa bench. Dahil dito, may mga basketball fans na naniniwalang maaaring maging magandang pagkakataon para kay Kai ang Clippers kung sakaling maghanap sila ng karagdagang sentro sa kanilang roster. Gayunpaman, mahalagang linawin na wala pang opisyal na ulat na nagsasabing target ng Clippers si Kai Sotto o may kasalukuyang negosasyon sa pagitan ng magkabilang panig. Ang ideyang ito ay nakabatay sa pangangailangan ng ilang koponan sa frontcourt at sa pag-asang makakuha si Kai ng Summer League o Training Camp opportunity, hindi sa kumpirmadong balita. Kung mabibigyan siya ng pagkakataon, malaking exposure ang hatid ng isang organisasyong pinamumunuan ng mga veteranong superstar tulad ni Kawhi Leonard. Hindi man sila direktang magkasabay sa Summer League roster, ang simpleng pagiging bahagi ng parehong NBA organization ay maaring magbigay kay Kai ng pagkakataong maipakita ang kanyang kakayahan sa harap ng coaching staff, frontcourt at player development personnel. Pero sapat ba ang kanyang laro upang makuha ang atensyon ng Clippers? At bakit maraming fans ang naniniwalang swak ang kanyang playing style sa sistemang maaring gamitin ng Los Angeles Clippers? Well, yan ang ating sisimulang himayin. Sa bawat NBA offseason, maraming kupunan ang naghahanap ng mura pero di kalidad na talento na maaring i-develop para sa hinaharap. Isa sa mga pangalang gustong makita ng maraming Pinoy na mabigyan ng pagkakataon ay si Kai Sotto. Isa sa mga kupunang madalas mabanggit ng mga fans ay ang Los Angeles Clippers. At bakit nga ba? Una sa lahat, ang Clipper ay isang organisasyong may mataas na ambisyon. Habang pinangungunahan sila ng superstar na si Kawhi Leonard, malinaw na ang layunin ng franchise ay mananatiling competitive sa Western Conference. At sa ganitong sitwasyon, mahalaga ang pagkakaroon ng sapat na depth sa bawat posisyon, lalo na sa frontcourt. Well, hindi nangangahulugan na ito na kailangan agad ng Clippers si Kai. Sa katunayan, wala pang official na ulat na nagsasabing target siya ng Los Angeles Clippers para sa NBA Summer League, Training Camp o regular season roster. Ang mga usapang ito ay pangunahing nagmumula sa mga fans discussions at pagsusuri kung aling mga kupunan ang maaaring maging magandang fit para sa kanyang skill set. Pero kung pagbabatayan ang estilo ng laro ni Kai, may ilang katangian siyang maaaring magbigay ng interest sa isang NBA organization. Una ay ang kanyang taas. Sa kanyang height na 7'3", isa siya sa pinakamataas na aktibong professional players na naglalaban para sa NBA opportunity. Ang ganitong sukat ay natural na nagbibigay ng rim protection, shot contesting at rebounding presence. Pangalawa ay ang kanyang kakayahang gumalaw. Sa nakalipas na ilang taon sa iba't ibang international leagues, ipinakita ni Kai na hindi lamang siya traditional center, kaya niya tumakbo sa transition, gumawa ng tamang pasa, at paminsan-minsan ay umatake mula sa mid-range o sa labas ng paint. Ikatlo ay ang kanyang international experience. Hindi lahat ng batang manlalaro ay nagkaroon ng pagkakataong maglaro laban sa iba't ibang estilo ng basketball sa Australia, Japan at international competitions. Ang karanasang ito ay maaaring magiging dagdag na puntos kapag sinusuri siya ng mga NBA scouts. Pero narito ang pinakamahalagang bahagi. Ang Summer League ay hindi tungkol sa pangalan, hindi rin ito tungkol sa dami ng followers o laki ng fanbase. Ito ay tungkol sa consistency. Kung mabibigyan si Kai ng pagkakataon, kailangan niyang ipakita ang matatag na depensa, mahusay na screen setting, tamang rotations, rebounding at mataas na basketball IQ. Ang mga maliit na detalye ang madalas na nagiging dahilan kung bakit ang isang manlalaro ay nabibigyan ng Exhibit 10 contract, training camp invite o two-way opportunity. Kaya habang maraming Pinoy ang umaasang sana'y makonsider siya ng Clippers, mahalagang tandaan na ang magiging susi pa rin ay ang kanyang magiging performance sa bawat pagkakataong ibibigay sa kanya. At kung may pakita ni Kai ang kanyang buong potential, hindi lamang Clippers ang maaring mapabilib,
Mariring dumami ang NBA teams na seryosong magbigay sa kanya ng pagkakataong isa katuparan ang pangarap na maging kauna-unang homegrown Pinoy na makapanglaro sa regular season NBA roster. Well, sa puntong ito, isang mahalagang tanong ang gustong masagot ng maraming Pinoy. Bakit nga ba sinasabi ng ilang fans na maring maging magandang fit si Kai sa Los Angeles Clippers? Kung susuriin ang laro ng Clippers sa mga nakarang season, makikita na isa sa kanilang pangunahing lakas ay ang versatility. Kapag nasa loob ng court si Kawhi Leonard, kilala siya bilang isang elite two-way player na kayang depensahan ang iba't ibang posisyon habang mahusay din gumawa ng opensa. Dahil dito, napakahalaga sa isang kupunan na magkaroon ng mga role players na alam ang kanilang trabaho at kayang suportahan ang kanilang mga superstar. At dito pumapasok ang pangalan ni Kai. Bagamat hindi siya inaasahang maging pangunahing scorer, kung sakaling mabigyan siya ng pagkakataon sa NBA, maaari siyang maging isang traditional rim protector na nagbibigay ng depensa sa ilalim ng basket, kumuha ng rebounds at mag-set ng matibay na screens para sa mga guards at wings. Sa modern NBA, maraming kupunan ang naghahanap ng mga manlalarong handang gawin ang dirty work. Ang mga trabaho hindi laging lumalabas sa box score, pero napakahalaga sa panalo. At isa pa sa maaring maging bentahe ni Kai ay ang kanyang patience sa loob ng court. Hindi siya madalas nagmamadali sa opensa. Kapag may tamang passing lane, handa siyang ipasa ang bola. Kapag may pagkakataong umatake, ginagamit niya ang kanyang haba at taas upang makakuha ng mataas na porsyento ng tira sa loob ng paint. Pero syempre, may mga bahagi pa rin ng kanyang laro na kailangang mas mapabuti. Isa rito ay ang physical strength. Hindi lihim na mas malakas at mas mabibigat ang karamihan ng mga NBA centers na kailanganin ni Kai na ipakita na kaya niya makipagbanggaan sa mas malalaking katawan habang nananatiling epektibo sa depensa at rebounding. Isa rin sa mahigpit na tinitingnan ng mga NBA scouts ay ang consistency ng effort. Hindi sapat ang isang magandang laro, hindi rin sapat ang isang viral highlight. Ang hinahanap ng frontcourt office executives ay isang malalarong kayang magbigay ng parang energy at disiplina gabi-gabi. Kung magkakaroon man si Kai ng Summer League opportunity, bawat possession ay mahalaga, bawat screen, bawat rebound, bawat defensive rotation, bawat block. Lahat ng ito ay sinusuri ng coaching staff at player development personnel. At kung meron mang isang bagay na maaring makatulong sa kanya, yun ay ang kanyang karanasan sa paglalaro laban sa iba't ibang international competition. Ang exposure sa iba't ibang playing styles ay maaring magbigay sa kanya ng mas malawak na basketball understanding kumpara sa ilang batang prospects na puro domestic competition lamang ang naranasan. Gayunpaman, mahalagang ulitin na hanggang ngayon ay wala pang official na confirmation kung aling NBA Summer League team ang sasalihan ni Kai. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.